Magandang araw po, Sir Van. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nanet. Gusto ko rin po sanang i-share sa inyo yung naging karanasan ko sa terminal bus. Hindi ko na po bibigyan ng pangalan yung bus station. Noong araw na yon, ay maaga akong nag-out sa trabaho ko sa isang restaurant dito lang din sa bayan namin. Kailangan ko kasing ihatid si nanay sa terminal kasi luluwas siya ng Manila. Tumawag kasi yung panganay namin. Pinakiusapan niya si nanay na kung pwede ay doon muna siya sa kanila sa Manila kasi bagong panganak ang asawa niya. Wala raw kasama kapag gabi dahil nagtatrabaho si kuya bilang isang call center agent sa isang kilalang BPO company. Alas 5 ang last trip ng bus mula sa bayan namin, kaya alas 3 pa lang ay naka-out na ako. Umuwi kaagad ako sa bahay para makapagbihis. Sa dulong baryo pa ang lugar namin, kaya kailangan pang mag-jeep para makauwi at ganoon din kapag pupunta sa bayan. Kapag hapon ay medyo mahirap nang sumakay ng jeep dahil madalang na ang bumabiyahe, kaya mahigit 15 minutes din akong nag-abang ng masasakyan bago may dumaang jeep. Graduation din kasi ng bunso kong kapatid sa high school nung araw na yon, kaya hindi pwede lumuwas ng maaga si nanay dahil umattend pa siya ng graduation ceremony. 5 taon nang patay si tatay, kaya walang ibang aasahan. Isa pa ay gusto rin ng kapatid ko na si nanay ang pupunta dahil isang beses lang daw siya gagraduate ng high school. Hindi raw pwedeng ako dahil iba daw kapag si nanay ang kasama niyang aakyat sa stage. Pagdating ko sa bahay ay nakahanda na si nanay. Ako na lang ang hinihintay niya. Nadatnan ko siyang panayang bilin sa kapatid ko dahil isang buwan din siyang mawawala. Pinalitan ko lang ang suot kong uniform para makaalis na kami ni nanay. Eksaktong alas 4 ay nasa jeep na kami ni nanay papunta sa bayan. Isang itim na backpack lang ang dala niya dahil ang sabi ni kuya ay sa Manila na lang daw niya ibibili ng ibang damit si nanay. Halos 30 minutes din ang biyahe dahil medyo matraffic. Graduation day kaya maraming mga sasakyan. Mabuti na lang at alas 10 hanggang 1:00 ang naging schedule ng graduation ng kapatid ko. Kaya kahit papano ay hindi inabot ng rush hour dahil uwian din ng mga empleyado at iba pang nagtatrabaho. Bumaba kami sa tapat ng gasoline station at nilakad na lang namin ang maliit na distansya papunta sa terminal. Pagdating namin doon ay halos puno na ang bus dahil nga last trip na yon. Pinapasok ko na si nanay sa loob ng bus pagkatapos ko siyang bilinan na mag-ingat. Pumunta ako sa tapat ng isang donut store na nasa loob lang ng bus station. Bumili ako ng inumin at tumayo sa harapan nun. Hinihintay ko pa kasing makaalis ang bus na sinakyan ni nanay bago ako umuwi. May 4 minutes pa bago tuluyang aalis ang bus, kaya umupo muna ako sa isang tabi nang makaramdam ako ng pagkangawit dahil sa pagtayo. Hindi pa man ako nakakatagal sa pag-upo nung mapansin ko yung batang naglalaro sa gilid ng isang bus na biyaheng ibang probinsya. May hawak siyang maliit na bote ng bubbles. Hinahabol niya yung iba't ibang hugis ng bula na nagmumula sa hawak niyang laruan. Napangiti pa ako dahil bigla akong naalala na ganun din kami ng mga kapatid ko noong maliliit pa kami. Kaya hindi ko namalayan ang pag-alis ng bus na sinakyan ni nanay. Masyado kasi akong naaliw sa bata at hindi ko namalayan ang oras. Nagulat na lang ako nang mapansin kong wala na yung bus na biyaheng Manila at nang tingnan ko naman ang suot kong relo ay alas 5:30 na. Tumayo na ako para umuwi pero bago ako tumalikod ay tiningnan ko uli yung bata. Nakita ko siyang naglalaro pa rin pero ang ikinasindak ko ay yung bus na paalis na. Hindi ko alam kung hindi napansin ng driver yung bata dahil tuloy-tuloy lang siya sa pag-drive, kaya napasigaw na ako. Sabi ko ay yung bata, masasagasaan. Tumakbo pa ako papunta sa harapan ng bus, tapos biglang nagpreno ang driver. Nagalit pa sa akin, ano raw ba ang ginagawa ko? Gusto ko raw bang magpakamatay?
Siyempre ay nagalit din ako. Ang sabi ko ay masasagasaan niya yung bata. Nagsimula nang maipon yung mga pasaherong nasa terminal at naghihintay ng biyahe nila papunta sa ibang probinsya. Tinanong ako ng driver kung ano raw ba ang sinasabi ko. Wala naman daw bata roon, sabi pa ng konduktor. Nung tingnan ko ang paligid ay wala na nga roon ng bata, kaya ang sabi ko ay baka umalis na. Meron talaga kakong bata na naglalaro ng bubbles doon. Nagkatinginan ng driver at konduktor. Dumating na rin ang manager at nung marinig niya ang kwento ko ay tumango lang siya. Ang sabi niya ay wala raw akong bata na nakita. Saan daw ba ang biyahe ko? Kako ay hinatid ko lang ang nanay ko. Tapos narinig kong nagbulungan yung driver at konduktor. Ang sabi ng driver ay nagpakita uli yung batang nasagasaan ng isa kong kasama dati. Kawawa naman. Mukhang ayaw pa niyang umalis sa mundo natin. Nung marinig ko yun ay kinilabutan talaga ako, Sir Van. Nagpaalam agad ako dun sa manager at nagmamadali na akong naglakad palabas ng terminal. Malay ko bang multo yung nakita ko. Tuwang-tuwa pa naman ako nung pinapanood ko siya naglalaro ng bubbles. Kaya napa-sign of the cross na lang ako habang nag-aabang ako ng jeep pa uwi sa amin. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagpili ng kwento ko. God bless. Hello po, Sir Van. Ako po si Leia at gusto ko rin po sanang magbahagi ng kwento sa channel mo. Sana po ay mapili itong sulat ko. Salamat po kaagad. Anyway, maiksi lang naman ito, kaya sana ay mapagbigyan. Nangyari ito nung kailangan kong sumakay ng tricycle palabas. I mean, papunta sa kanto, kung saan naman ako mag-aabang ng dumadaang bus na biyaheng Manila. Madaling araw po yon, bandang 4:30. Yung terminal ng tricycle ay nasa labasan lang. Bale, yung bahay kasi namin ay nasa looban pa. Pero hindi naman ganon kalayo sa mismong main road. 3:00 pa lang ay gising na ako para makapaggayak. Tapos saktong 4:30 ay palabas na ako ng bahay namin. Alam naman ni na mama na maaga akong luluwas. Kaya hindi na ako kumatok sa kwarto nila para magpaalam. Madilim yung kalsada palabas sa amin kasi yung tapat lang naman ng gate namin yung may ilaw. Malalaki rin yung mga puno ng mangga kaya natatakpan din ng mga dahon yung liwanag na nagmumula sa buwan na halos palubog na rin. Pagdating ko sa labasan ay wala pang tricycle. Usually ay may dumadaan ng tricycle kapag ganong oras. Kaya baka kako mamaya pang konti. Naglakad uli ako, papunta sa waiting shed na naroon sa tapat ng terminal ng tricycle. 5 minutes or mahigit na siguro akong nakaupo doon. Nang sa wakas ay may dumating na tricycle. Mabilis akong tumayo, saka ko dinampot yung backpack ko na ipinatong ko sa upuang semento. Nakahinga pa ako ng maluwag dahil sa wakas ay makakasakay na rin ako. Kailangan kasing nasa Ortigas na ako bago pumatak ang 7:00 dahil 7:30 ang time in ko sa opisina. So nilapitan ko yung driver. Hindi niya yata ako napansin kasi sa kabila siya banda pumarada. Nakayuko siya sa hawak niyang cellphone at may pinapanood na video kaya kinalabit ko pa siya para mapansin niya ako. May suot din kasi siyang headset kaya hindi niya ako naririnig. Pero nagulat ako kasi nung tumingin sa akin yung driver, ay wala siyang mukha. As in, walang ilong, bibig, mata at kilay. Natakot ako kaya napakurap ako kasi baka kako pinaglalaroan lang ako ng paningin ko, lalo pa at madilim. Ikinurap at kinusot-kusot ko yung magkabila kong mga mata. Saka ko uli tiningnan yung driver. Medyo nawala yung kaba kasi yung tingnan ko uli siya ay okay naman na. Malinaw ko nang nakita ang mukha niya. Kahit medyo kabado ay sumakay na rin ako. Kilala ko kasi yung driver. Siya yung suki ni mama. Noong nasa elementary pa lang kami ng mga kapatid ko.
Nagdasal pa ako bago tuluyang umandar yung tricycle. Medyo malayo din yung kanto. Nasa 1.5 hanggang 2 kilometro din siguro. Hindi ganun kalawak yung kalsada kahit two-way siya. Kaya kailangan pa rin magdahan-dahan kapag may makakasalubong, lalo kapag malaking sasakyan. Paliko na kami sa kurba nung marinig ko yung driver na nagmumura. Kaya tiningnan ko siya. Nagulat ako kasi ganun uli ang itsura niya. Blanko na naman. Kaya napasigaw na ako. Kasunod ng sigaw ko ay malakas na pagbangga ng tricycle sa poste ng kuryente. Tapos wala na akong alam sa sunod na nangyari. Next thing I knew ay nasa ospital na ako at binabantayan ni mama. May kasi yung braso at binti ko dahil daw may crack, sabi ng doktor. Yung driver naman ay hindi pinalad na makaligtas. May nakasalubong daw kami na van na walang ilaw na naging dahilan ng aksidente. Mabuti na lang daw at maayos ang presence of mind ng driver dahil nailiko niya kaagad ang manubela ng tricycle paiwas sa van. Dahil kung hindi ay siguro raw pati ako ay hindi pinalad. 1.5 months ding nakakas yung binti ko dahil yun ang matindi ang tama. Yung sa braso ko naman ay natanggal din agad after 1 month. Sa ngayon ay okay na ako at nagtatrabaho na ulit. Yun nga lang ay ayaw na ni mama na ginagabi ako sa biyahe pag umuwi ako sa amin. At kapag lumuluwas naman ay hindi pwedeng madaling araw. Yun lang po, Sir Van. Salamat po ulit. Isang mapagpalang araw po para sa iyo at sa mga tagapakinig mo, Sir Van. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Anton. Isa po akong driver sa isang bus na biyaheng probinsya. Gusto ko rin po sanang mag-share ng karanasan ko na kagaya ng ginagawa ng ibang suki mo na talaga rito sa channel mong Malikmata. At bago ko po makalimutan, paborito ko nga palang tambayan ng channel mo habang nasa biyahe kami o kaya naman ay bago matulog. Kudos po sa'yo at sa channel mo, Sir Van. Nung araw po na yon, ay nagpalit kami ng isang driver ng bus na sasamahan. Siya ay napunta sa dapat na biyahe ko at ako naman ay napunta sa biyahe niya. Medyo hindi ko kabisado yung lugar kaya gumamit na lang ako ng Google Map. Malayo yung biyahe at kung tama ang tanda ko ay inabot pa kami ng 5 oras dahil nasiraan kami sa daan. Mabuti na lang at malapit na kami sa terminal. Kaya pinalipat ko na lang sa isang bus ng kumpanya namin na naabutan kami sa gilid ng kalsada ang isang pasaherong natitira pa sa bus ko. May biruan pa kami ng konduktor na parang ayaw kaming patuloyin sa mismong bayan kung saan nandun ang terminal namin. Nung matapos ayusin ng mekaniko ang bus na ipinadala ng opisina namin dun sa lugar na binabiyahe ko, ay tumuloy na kami sa terminal. Pagdating namin dun ay marami ng pasaherong naghihintay ng bus na biyaheng Manila, kaya mabilis lang din kaming nakapuno. Pero bago kami bumiyahe nun, ay kumain pa muna kami sa kantin na nandun lang din sa loob ng terminal. Gutom na gutom kami pareho ng konduktor ko dahil wala pa kaming tanghalian at pasado 6:00 na ng gabi. Parang tinamaan talaga kami ng kamalasan nung araw na yon dahil pagkatapos naming kumain ay sinamaan naman ako ng tiyan. Kaya mabilis akong nagpaalam sa konduktor ko na pupunta muna ako sa CR. Inutusan ko na rin siyang ibili muna ako ng Diatabs. Habang nasa loob ako ng CR, ay nagbukas ako ng YouTube sa cellphone ko. Sakto dahil may bago kang upload nun. Gusto ko sanang pakinggan pero dahil talagang masama ang tama ng tiyan ko, ay hindi ko na itinuloy. Butil-butil na yung pawis ko nun. Tapos narinig kong bumukas ang pinto sa katabing cubicle ng CR na kinaroroonan ko. Naramdaman kong may pumasok doon. Saka nakita ko rin yung sapatos na suot mula sa siwang sa ilalim. Kilala ko ang sapatos na yon. Yun ang suot ng konduktor ko. Kaya kinausap ko siya. Tinanong ko kung nakabili ba siya ng gamot
At saka kung masama rin ba ang timpla ng tiyan niya. Pero hindi siya sumagot. Kaya tinawag ko ang pangalan niya. Makoy! Tawag ko sa kanya. Pero kagaya ng una ko siyang kinausap, ay wala rin akong nakuhang sagot. Kaya hinayaan ko na lang. Naisip ko kasi na baka nagko-concentrate siya sa pag-deposit. Nang sa wakas ay nakaramdam ako ng kaunting ginhawa, ay tinapos ko na ang pagdurusa ko sa ibabaw ng trono. Pakiramdam ko pa noon ay para akong nakikipagbakbakan dahil hinang-hina ang mga tuhod ko. Lumabas ako ng cubicle at naghugas ng kamay sa lababo. Tapos siya namang pagbukas ng pinakapinto ng CR. Paglingon ko ay nakita ko ang konduktor ko na may dalang maliit na plastic na may tatak ng isang drugstore at isang boteng tubig. Siyempre ay nagulat ako. Kung kakarating lang niya, sino yung nasa kabilang cubicle? Napalingon din ako roon sa cubicle. Nagtaka talaga ako. Ang sabi ko pa sa konduktor ko ay akala ko ay siya yung nasa kabila dahil ka ako sa suot na sapatos. Napansin kong medyo nakaawang ng konti yung pinto ng cubicle. Kaya hindi napigilan ng sarili ko na sumilip sa loob. Pero nagulat ako dahil walang tao roon. Imposible yun. Dahil bago ako lumabas ay nakita ko pa yung sapatos ng tao sa loob nun. Tinanong ko ang konduktor ko kung may nakasalubong ba siya sa labas na tao at ang sabi niya ay wala raw. Hayop yun. Nanindig talaga ang mga balahibo ko dahil bigla akong natakot. Hindi ako pwedeng magkamali. May tao talaga doon. Pero bakit biglang nawala? Mabilis akong lumabas kaya napasunod sa akin ang konduktor ko. Nagtataka siya kaya tinanong niya ako. Ang sabi ko naman ay may tao akong nakita doon sa binuksan kong pinto noong una. Pero bakit biglang nawala? Ang akala ko pangako ay siya dahil sa suot na sapatos. At ang huling nangyari ay pareho kaming natakot kaya nagmadali na kami papunta sa bus. Pagbalik namin sa Manila ay nabanggit ko sa kasama kong driver na dating bumabiyahe doon sa lugar na yun ang nangyari. At ang sabi niya sa akin ay mayroon daw talagang nagpapakita roon. Nakadalasan ay ginagaya ang mga pasahero. Kung ligaw na kaluluwa o kung anuman ay wala raw siyang idea. Hindi naman daw nananakit kaya hindi na lang din pinapansin ng mga nakakaalam. Hanggang sa muli, Sir Van. Salamat. Magandang araw po, Sir Van. Ako po si Chris. At gusto ko rin po sanang magbahagi ng kwento ko sa inyo nung minsang bumiyahe ako ng late na pauwi sa amin. Third year college po ako noon. At dahil hindi available yung course na gusto ko sa university na nasa probinsya namin, ay kailangan ko pang pumunta sa katabing probinsya para doon mag-aral. Bale, may bumabiyahing jeep na papunta talaga doon. Dahil marami ring taga sa amin na doon nag-aaral. Nasa dulo na kasi ng probinsya namin yung bayan namin. Kaya mas convenient din na doon na lang talaga mag-aral. Mas malapit kung tutuusin. May terminal yung mga jeep na bumabiyahe papunta doon. Kaya hindi mahirap sumakay. May activity kami sa school nung araw na yon. Kaya given na talagang gagabihin ng uwi. Ang problema ay hanggang alas 8 ng gabi ang biyahe ng jeep na pauwi sa amin. Hindi naman ako basta makaalis dahil kailangan pa naming pumirma sa logbook para sa attendance. 8:45 na nung natapos ang activity kaya kaagad akong pumirma nung sinabi ng president ng block namin na pwede na raw kaming mag-logout. Yung quadrangle ay malapit sa main gate pero yung terminal ng jeep ay nasa exit gate malapit. Kaya lakad takbo ang ginawa ko para makarating doon. Meron kasing bumabiyahe kapag may activity. Pero isa o dalawang jeep lang. Kaya kailangan kong magmadali para makaabot. Kapag kasi napuno na, ay umaalis ka agad at wala nang kasunod na biyahe. Parang extrang trip lang siya. Pagkarating ko sa terminal, ay paalis na yung isang jeep at yung isa naman ay halos puno na. Kaya mabilis akong sumakay.
Sa dulong parte ng jeep na ako nakapwesto, kaya nakikita ko kung sino yung mga paparating at mga dumadaan sa main road. Hawak ko yung cellphone ko noon dahil nag-text ako kay nanay na pauwi na ako at nasa jeep na. Siguro ay mga 2 minutes pang nando ng jeep hanggang magpasya ang driver na bumiyahe na. Tapos, napatingin ako sa labas, doon sa parteng aatrasan ng jeep bago lumabas ng terminal. May matandang babae doon na naglalakad. May hawak siyang tungkod at parang hindi niya napansin yung jeep na sinasakyan ko na umaatras papunta sa kanya. Mabagal ang lakad niya at iika-ika. Tapos nagulat ako nung tamaan ng ilaw na nanggagaling sa bandang puwet ng jeep yung mukha ng matanda. Puro siya dugo. Para siyang nabundol. Kaya sumigaw ako sa driver. Kako itigil niya yung jeep. May matanda na sugatan. Nagulat yung driver. Pati ang mga estudyante na kasabay ko. Tumingin sila sa bahaging itinuturo ko. Pero wala raw silang makita. Bumaba din yung driver. Pero kagaya ng sinasabi ng mga kapareho kong pasahero, ay wala raw siyang nakikita. Ipinilit ko pa rin sa kanila kasi andun pa rin yung matanda. Tapos tumingin pa sa akin. Saka siya biglang nawala. Kaya natulala ako. Ilang saglit din ako nakatulala lang bago ko sinabi sa driver na umalis na kami. Kakoy namamalikmata lang siguro ako. Nung tingnan ko yung mga kasama ko sa jeep ay nakatulala silang lahat sa akin. At ang tanong nung isa ay ano raw ba ang nakita ko? Hindi ko na lang siya sinagot. Basta alam ko sa sarili kong hindi lang yun basta dahil namalikmata ako. Alam kong may matanda talaga doon. Kung bakit ako lang ang nakakita ay hindi ko alam. Pagkarating ko sa bahay ay nakwento ko kay nanay yung nakita ko at natakot siya. Mabuti na lang daw at nakauwi ako ng ligtas. Ipagdasal na lang daw namin kung sino man yung ligaw na kaluluwang nakita ko. Ayun lang po, Sir Van. Salamat po.